Ang laki ng binagsak ng Memphis mula number 4, number 8 na sila ngayon sa standing. Nanalo yung Clippers versus Pelicans, another 28 points kay Kawhi, 21 and 10 naman kay James Harden. Nakuha ng Clippers ngayon ang number 7 sa standing dito sa West. Tatlong teams ang tabla sa win-loss record at sa series, panalo ang Clippers kontra sa Memphis, panalo ang Minnesota kontra sa Clippers, tinalo naman ng Memphis ang Minnesota sa series. Kahit pa tinalo ng Memphis yung Minnesota sa series, number 6 pa rin ang Minnesota ngayon. Lamang kasi sila dahil tinalo nila yung Clippers, tapos tabla pa sa division ranking ang Minnesota at Memphis. Pero sa conference record, lamang naman ang Minnesota. Based sa standing na yan, kapag naman ang nagtabla ay Warriors, Minnesota at Clippers, may iba yung senaryo. Dahil tinalo ng Clippers ang Golden State, tinalo naman ng Warriors ang Minnesota, tinalo naman ng Minnesota yung Clippers. So ito medyo mahirap malaman sa head to head. Kahit pa tinalo ng Warriors ang Minnesota sa series, lamang naman sa division at conference record ang Minnesota kontra sa kanila. Kaya may chance na makuha pa rin ng Minnesota ang number 5 position kapag nagtabla yung tatlong teams. So based yun sa tiebreaker at posible makuha naman ng Clippers yung number 6. Kaya tagilid doon ang Golden State kasi lamang ang Clippers pagdating sa division at series record. Hindi pa sigurado ng Golden State kahit lamang sila sa remaining games. Ang next 2 games kasi nila, Lakers at yung Denver Nuggets. Kailangan 3 and 4 record ang makuha nila sa last 7 games at yung Clippers at Minnesota magkaroon ng at least 2 and 4. Sa madaling salita, hindi pwedeng tumabla ang Golden State kung gusto nilang manatili pa rin sa playoff spot dahil alanganin sila sa tiebreaker. Ang Denver Nuggets naman na disgrasya pa sa San Antonio kaya baba sila sa number 4 position. Pinahinga pa nila yung starting 5, Jokic, Bron, MPJ, Gordon at Jamal Murray. Tumirado na naman si Russell Westbrook ng isang super layup. Easy na, pinahirapan pa, ayon sablay. 5 games na lang yung natitira sa Nuggets. Kailangan nila makuha yung 2 or 3 panalo doon. Hindi sila bababa ng number 5 kapag nangyari. Pero kung ma-0-5 sila sa last 5 games at nanalo ng nasa 4, yung nasa 44 wins, baka bumagsak doon ang Denver Nuggets. Nag-take effect agad yung costly na play ni Westbrook nung nakaraan. Makakalaban pa ng Nuggets sa susunod yung Golden State. Parehas na must-win situation yung dalawang teams. Ang Sacramento Kings naman natalo pa sa Wizards, kaya isang game pa lang din ang hahabulin ng Suns para makaabot ng play-ins. May natitira pang 6 games ang Suns, kalaban ng Celtics, Knicks at Golden State. Yung last 3 games naman OKC, San Antonio at Sacramento. Base sa report, at least isang linggo mawawala si KD at possible makabalik next week. Pagbalik na yon, Golden State ang possible na kalaban. Kailangan niya pa ng 3 games para maging eligible sa award. Si KD kasi manalo or hindi ng All-NBA team selection, pasok pa rin naman siya sa max contract. Pero kapag hindi siya nasama dahil kinulang siya ng game, makaka-apekto yun dahil pwedeng mapunta yun sa ibang player at dun magkaka-impact sa contract. Ibig sabihin yung ginawang rule ng NBA na limit, bad side na naman yung mangyayari. Yung Dallas naman mukhang makakasurvive papasok ng play-ins after ng panalo nila sa Atlanta Hawks. Yung next 2 games nila versus Clippers. So kapag nanakaw nila yung isang panalo doon, makaka-apekto sa gitna ng standing. Mahihilan nila yung Clippers. Back-to-back game kasi yun sa Clippers at pakiramdaman na lang sila kung saan game na si Kawhi hindi maglalaro. Actually pareha sila ni Anthony Davis kasi nga meron silang injury at hindi naglalaro ng back-to-back. Pero mas malaki yung chance ni Kawhi na maglaro din ng back-to-back game.